Oh, meron na namang bagong discovery na gasolina. Oh, napakabilis magtubig, oh. Ayan. Ito yung isang factor kung bakit si Barako 2 2024 ay pumapalya, mahirap pa andarin, lalo na sa umaga, mga boss. Ito yung dahilan, isa yan. Gasolina. Sa gasolina pala ang mga boss kapag pangit yung nakasalin, ay ganyan talaga ang mangyayari sa umaga. Yan, ang hirap pa andarin yan. O, tingnan nyo, napakabilis. Makikita nyo, parang nagtutubig na. Yun na talaga yun. Pag nawala yung kulay green yan, ay siya na. Katulad ng isang vlog ko or doon sa reels ko, mga boss. Pinakita ko na yan yung ganyang klase ng gasolina. O, napakabilis niya magkaroon ng chemical reaction. Ayan. So, kapag ka nawala yung kulay, ayan na, halos parang tubig na lahat. So, ganon. Ganon yung mga gasolina ngayon. Kaya kung ako sa inyo, payo ko, ingat-ingat lang kayo sa pagpapagas, mga boss. Ayan, nautal na. So, ang gagawin ko rito, bago tayo magtono ng karburador, tanggalin na yung laman ng gasolina, panghugas na lang yan, or itapon na lang. Kasi ang bilis niyan. Ginagamit namin yan, mga boss, kapag ka naghuhugas sa makina, nako, ay nagatubig, ay inakalawang. Pag ay mga bakal-bakal yung bearing, halimbawa nahugasan tapos hindi mo nahanginan, ay inakalawang. Ibig sabihin, nagtutubig talaga. Ibig sabihin ay yung ethanol ay nakakalawang talaga yun pagka hindi mo nalinisan maigi. Kaya hindi pa rin ito safe pang hugas pagka hindi na hangina na maigi. So, sabi nung iba, sa plastic tayo mag-testing. Ayan, plastic na yan, mga boss, ha? Hindi yan stainless steel. So, sinubukan natin. Ganun pa rin. Ibig sabihin, magkaiba na yung pinaglagyan natin, pero ganun pa rin kabilis magkaroon ng chemical reaction. Ayan, yan ang nagiging problema. So, yun. Doon sa nag-request, mga boss, dapat. Nag-comment kasi doon sa isang reels natin, mga boss, dapat daw ay sa plastic. O, ayan, sinunod ko na kayo. Sa plastic ko nilagay. O, parehas pa rin, mga boss, doon sa nasa stainless steel. O, ayan, ang bilis pa rin magtubig. Kaya, ang problema nitong Barako 2 2024 na ito ay gasolina. So, dito sinabay na natin yung one-way valve. Tinatanggal natin yan kalimitan. Halos lahat naman talaga ang ginagawa natin, tanggal yung one-way valve. Ang sabi ng iba, kung hindi raw papasok ng tubig kapag umulan, hindi, mga boss. Kasi meron naman mga sealed pa yan. Yan ay one-way valve nga lang dyan sa loob. So, tanggalin natin ang one-way valve. So, yan. Ganyan ang pagtatanggal, mga boss. May mga video tayo niyan na mas malinaw pa dyan. Search nyo na lang doon sa channel ko sa YouTube, Biker Step, mga boss. Dito naman, itong personal account ko. So, yun, mga boss. Ayan, tinanggal na natin yung kanyang one-way valve na pakalit na plastic. Pero, ayun, ayan, hindi gaano medyo blurred, mga boss. Basta, meron namang mga malilinaw tayo na video dyan, ay ganun talaga. Tinatanggal lang natin, tapos binabalik na natin, and then yun, maganda ng performance nyan, mainit, malamig, hindi magkakaproblema sa pananakbo itong si Barako 2 2024 kapag tinanggal nyo nga yung one-way valve na yan. Doon naman sa mga hindi pa nakakapagtanggal dyan, mga boss, hindi nyo pa nararanasan yun, pero dumarating talaga yan, lalo kapag nag-moist yun, tinanggal natin, no? Yun ay nagkakaroon ng negative pressure. Tapos kapag nainitan naman minsan, pressure talaga, nagkakaroon ng pressure. Dalawang klaseng pressure ang nangyayari dyan, kasi yan nga ay one-way valve. Kaya kapag hindi nyo tinanggal, ayan, ganyan yung nangyayari. Magkakaroon ng problema. Kasi ito, mga boss, base doon sa kwento nitong may-ari nitong Barakong ito, kapag binuksan mo yung takip ng susian ng fuel tank, ay yung pumupusngat. So, yun. Tapos na tayo dun sa takip, mga boss. Dito tayo sa carburetor. Sa carburetor naman, mga boss, 3.5 ang completors na gagawin natin. Ito naman, mga boss, ay kunento rin. Nai-stock daw itong motor na to. Kaya, imbis na tayo mag-adjust lang ng air and fuel mixture, lilinisin natin. Kasi, yun nga, kapag nai-stock tapos pangit yung gasolina, parang magkakaroon niyang gula-gulaman sa loob. Matutuyo yung gasolina at parang magkakaroon ng parang gulaman nga na madumi doon sa flow chamber niya. So, ayan, kita na natin, meron ngang dumi doon sa kanyang flow chamber. Ayan, tinaktak na natin.
Oh, yan. Kitang-kita mga boss. Maraming natuyong gasolina. Parang ang iyong gula-gula man na ang itsura niyan mga boss. Madumi. Oh, yun. Close pan natin. Ayan. Di ba? So, yun. Isa pa yan sa nakaka-apekto naman yan ay kapag binibirit mo palyado. So, yung flow chamber, lilinisan natin ng maayos. Tapos, pagkatapos, ay adjust natin yung kanyang air and fuel mixture ng 3.5. Sa 3.5 mga boss, kalimitan kapag urig yung spark plug mo, yung valve clearance mo yung okay, tapos nag-adjust ka ng compression release, ayun, okay na yon mga boss. Tapos dito sa pag-adjust nito mga boss, yan, hanginan din natin kasi yun nga, na-stuck medyo nai-stuck daw minsan, isang linggo hindi nagagamit. Pagka ganun mga boss, isang linggo hindi nagagamit tapos ang gasolina mo ay yung nagtutubig, ganyan talaga mangyayari doon sa carburetor. Kaya kailangan natin linisin. Pagkalinis nito, ayun, tinanggal na nga natin yung yung isang load doon sa kanyang fuel tank. Tatanggalin talaga mga boss kasi hindi natin mahahanapan ng magandang tono yung carburetor nito kung hindi natin papalitan ng gasolina. So sa gasolina, yun nga, isang factor lang yun. Tapos yung mga adjustment dito sa carburetor, ganun din. So kanya-kanya nga diskarte. Pero yun nga, sa 3.5 makakaasa kayo dyan na hindi na yan mahirap i-start, lalo kapag sa umaga. So yun, yan, binalik na natin mga boss. Kaya adjusted na to, naka-adjust na. Kasunod nito mga boss, ang gagawin ko rito ay yung kanyang compression release. Bagaman ito'y galing na sa dealer mga boss, kasi syempre napapanood din yung mga idea natin mga boss sa mga dealer. Kaya lang ito, hindi ko na pinakita sa inyo yung ginawa doon sa spring ng compression release. Basta binatak, pumangit, tapos sala pa rin. Kaya yan, hindi ko na pinakita sa inyo mga boss kasi naman yan. Dito naman tayo sa pinabili natin gasolina dito sa kaliwa, Petronyon. Pero yung dati ay sobrang itim. So ito na mga boss. Alam mo, third na. Alam mo daw, disable mo lang. So yan mga boss, sinasabi ko nga kapag in-adjust natin, kinabukasan pa yan mararamdaman yung pagbabago kasi kapag dito sa gawaan, napaandar na natin syempre madali nang paandarin. Pero matitesting nyo yan kapag kinabukasan na. So kapag kinabukasan, madali nang paandarin, goods na yung pagkakagawa nun. Pero kalimitan naman, goods lahat mga boss.